Ayan, mahilingan ko po kung okay na po ang lahat. Maupo na po tayo. Para tayo po ay makapagsimula sa pagsamba sa pamamagitan naman po ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning! Happy anniversary! Batiin natin yung mga katabi natin. Happy anniversary! Masaya po kami na meron po tayong mga bisita na sumama sa pagdiriwang po ng ating anibersaryo, ika-11 taon na po ng Sambahayan Kristiyano Ministries. Maraming salamat po doon sa mga naimbitahan na sila po ay tumugon sa pag-imbita. Palakpakan po natin ang Panginoon! Welcome po kayo dito sa Sambahayan Kristiyano Ministries. Ang ganda ng palakpak nyo, masyadong masigla. Amen! Masyadong masigla. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Sa umaga po na to, bago po tayo magsimula ng lubusan, mahilingan ko lamang po, bago tayo magsimula, baka meron po munang gustong magpasalamat, itaas ang pangalan ng Panginoong Hesus, ipagmalaki kung ano po ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya. Ano po? Meron po bang gustong mag-testimony? Ayan, si Nanay Emma. Hallelujah. Sige po, makinig po tayo sa patotoo ni Nanay. Good morning po sa ating lahat. May-share ko lang po sa inyo kung paano ako umano sa ating Panginoon, nanampalataya. Ako po ay na-diagnose ng brain tumor. Una sa lahat, nasasalamatan ko ang Panginoon dahil binigyan niya pa ako ng pangalawang buhay. Nakita niyo naman po kung paano ang brain tumor. Bibihira po ang nakakaligtas sa brain tumor. Yun po ay bigla na lang na umano sa akin na tinanong ko po sa doktor kung saan gagaling yan. Wala naman pong masabi ang doktor, kundi talaga raw pong umaano sa tao yan. Ako naman po ang napili na magkaroon noon. Siguro po para ako ay tuluyang lumapit sa Panginoon. Kasi although nananampalataya tayo, nakikilala natin ng Panginoon, pero hindi po lubos. Yung kilala lang siya as in kilala. Wala naman pong hindi nakakakilala sa Panginoon. Pag sinabing, mahal mo ba ang Panginoon? Kilala mo ba ang Panginoon? Siyempre po, walang magsasabi ng hindi. Lahat po tayo ay tumutugon sa ano ng Panginoon. Kaya po ang nangyari sa akin, ako po ay naoperahan, although mahirap bilang tao po, ako ay ninenervyos nung pumasok ako sa operating room. Pero sa tulong po ng Panginoon, sinabi ko sa kanya na nung nasa operating room ako, Panginoon, ikaw na po ang bahala sa buhay ko, kung ano ang kalooban mo sa akin, kayo po ang masunod. Kaya awa po ng Diyos, naging matagumpay ang aking opera. At sa ngayon, ako po ay na-operahan 15 years ago na. Kung tutuusin po, talagang napaka-risky ng aking karamdaman. Kaya po nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon. Bilang ano po, sasabihin ko po sa inyo na hindi po lamang sa pag nagkakasakit tayo lalapit sa Panginoon. Habang ano po, habang tayo ay may buhay, habang tayo ay nakakakilala sa Panginoon, tulungan po natin na talagang makalapit tayo sa Kanya. Bilang tao po, marami po tayong sagabal sa buhay. Sasabihin po natin, abala kayo, ganon, marami akong gagawin. Pero pag sa Panginoon po, pilitin po natin na makatupad. Ang ano naman po ng Panginoon sa atin, 7 araw sa isang linggo, yun lang naman pong isang araw, hindi naman po maghapon yun. Palagay muna natin, ang service po natin ay 9 to 11 lang. 2 hours, maaari naman pong maisatupad natin yun. Sa binibigay pong biyaya sa atin ng Panginoon. Yun lamang po. At ito po, isa pang pasasalamat ko sa Panginoon. Nagkaroon po na naman na kami ng struggle sa pamilya. Although good or bad po, kasi yung pamangkin ko po, si Erlyn, natupad na po yung pangarap niya na natanggap na po siya sa duty free sa Dubai.
bibihira po ang natatanggap sa duty free. Para ka pong nagdadaan sa butas ng karayom. Almost 1 year na po siyang nandoon bago siya natawagan. So nagpapuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon dahil nagkaroon na siya ng magandang trabaho. At bad po kasi po, yung kapatid ko po, cancer patient po. Kaya tinataas ko sa Panginoon ko ano ng Panginoon sa kanya, kung anong katuparan sa kanya, kung ano po ang ano ko. Sa totoo lang po, yung unang chemo po niya, talagang hirap na hirap siya. Sabi po niya sa akin, ate, ayoko nang mabuhay. Ang hirap na dinadanas ko sa chemo. Kaya nilang sinasabi niya kasi hindi niyo nararamdaman, sabi sa akin. Kaya tinataas ko sa Panginoon kung ano ang kaloob sa kanya ng Panginoon. Kung magkaroon pa siya ng mahabang buhay, sa Panginoon ko na po ipinagkakaloob. Kaya po, tayo po ay talagang manampalataya sa Panginoon dahil yan lamang po ang tutupad sa ating mga pangarap. Yun lamang po. Salamat po. Amen. Sa Diyos po ang papuri. Nakalimutan banggitin ni Nanay Emma, may headband po yan si Nanay. Yung tahi niya, diretso po yan dito. Makikita niyo po sa kanyang ulo. Kung gusto niyo pong makita mamaya. Amen. Meron pa po ba gusto magpasalamat? Ay pag malaki ang... Si Nanay Sale, Nay. Sige Nay, kahit di ka na pumalik, dito na lang sa... Abot ba to? Good morning mga kapatira, happy anniversary. Ako, degree holder, pero mahihayin ako sa mga gantong bagay kahit ako degree holder. Maraming blessings na dapat akong pagpasalamat. Pero itong latest, ang kagalingan naming mag-anak itong nagpanahon ng ubuhan, talagang naawa ako doon sa panganay kong pinsan na si Istan. Ang malaki ang nag-asus namin, Panginoon, at alam niyo yan, na akala namin kung ano na mangyayari sa kanya. Salamat sa Diyos. Una sabi, kay Sue ganyan, may PTB, pinano pa yung kanyang laway sa pinagtipunan. Thank you Lord, naging negative naman. Malaki, pina-ultrasound pa ang kanyang baga, gano'n dito sa tabi ng pure gold. Pero hindi na natuloy yung pero may request na gano'n. Kaya yung isa sa bagay na pinagpapasalamat ko. Ang pangalawa, darating yung kapatid ko nga itong January 22. Yung January 22, birthday din ng kuya kong US Navy. Hindi siya makakasama yung lahat ito, pero pinagpapasalamat ko rin sa Panginoon kasi hindi siya nakauwi nung namatay ang ate ko. At Lord willing, pagdating niya, magiging maligaya kami, Lord. Maraming bagay na dapat kami ayusin sa mga iniwan, ng mga kapatid kong namatay. At sana po maayos ito. Alam kong maayos po ito, Panginoon. Lahat ng nililis ko sa iyo ay laging natutupad, Panginoon. May maganda pang balita, sabi ng kapatid ko, US Navy. Ako, kuya, bakit ganon? Ang mga partido ng asawa mo, nakukuha mo nung nakukuha sa USA. Bakit ako? Gusto mo kapatid, hindi mo makuha. Will you believe? May positivity, Lord willing. Baka makarating ako kahit tourist. Thank you po, Lord. Amen. Hallelujah. Muli po palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At alam ko po, marami pa pong gusto magpasalamat sa Diyos dahil talaga naman pong karapat-dapat pong pasalamatan at itaas ang ating Diyos dahil po sa totoo lang ay marami, bawat isa may problema, may kabigatan, may sigalot sa buhay at kung ano-ano pa pong mga concerns natin, pero sabi nga, tinataas po natin siya at binibigay natin siya sa ating Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin na. Lord, maraming salamat sa umaga na to. Minsan pa, patuloy na pinatutunayan mo yung katapatan mo. At yung kadakilaan mo, una sa lahat sa iglesia na to, kung saan nagdiriwang po kami, Panginoon, na ika-11 taon ng church na to. Maraming salamat. It's a long way to go.
Lord God, at talagang yung journey ng iglesia na to ay masasabi namin himala. Kaya maraming salamat at talagang pinupuri ka po namin. Wala kaming ibang itinataas, O Diyos, sa araw na to, sa pagdiriwang na to, kundi tanging ikaw lamang. Dahil kung hindi sa'yo, O Diyos, wala pong ganito at wala kami ng mga naririto, Panginoon. Kaya salamat po sa amin pong pag-aaral ng iyong salita. Patuloy na pangunahan mo po kami at patuloy na welcome namin ang presensya ng banal na Espiritu. Mangusap ka nga po sa bawat isa na naririto, O God, at patuloy na pinapalis namin ang mga espiritu na hindi kalugod-lugod sa iyo, ay hindi nararapat na nasa loob ng iglesia na to, ay hindi po namin pinahihintulutan sa iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesus. Lalo ng espiritu ng antok, espiritu ng katamaran, sa pakikinig sa salita ng Diyos, espiritu ng hindi paniniwala at walang pananampalataya, ay amin pong pinalalayan sa loob ng iglesia na to sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Tanging espiritu mo lamang, Panginoon, ang wini-welcome namin sa bawat isa na narito sa presensya po namin, Panginoon. And you are the most special here, Lord God, in our midst. We just thank you, we just bless you, and honor your name. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Hallelujah! Amen! Sabi ko nga po, paulit-ulit kong binabanggit sa inyo, ang iglesia po na to, this church is celebrating the 11th year anniversary. Yan, 11 taon na po ang iglesia na to. Just a little bit of background. Nagsimula po ito doon kila Ate RC. Kung kilala niyo po si Ate Vicky Barrera, dito lang sa Tejero. Diyan po nagsimula ang SCM na noon ay parang nasa garahe lamang. Pag umuulan po, umuulan sa labas, umuulan din sa loob. Yun po yung pinanggalingan po namin. Pero mabiyaya po ang ating Panginoon. Kaya nga sabi ko kanina, ang journey ng iglesia na to talagang himala ng Panginoon. Kung paano niya po nabuo at pinagkaloob itong iglesia na to sa atin. Amen! When I was asked last December, just this month, last month lang po, may nagtanong sa akin, anong plano nyo? Yun po yung tanong sa akin. Ito lang nakaraang buwan. Ang sagot ko, magpatuloy. Saan? Saan tayo magpapatuloy? Siyempre sa Diyos. Sa gawain ng Diyos, sa ministeryo po na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Bakit? Dahil yun ang nais niya. Amen! Dahil yun ang utos niya. Wala pong utos ng pag-iiba, walang utos ng pagtigil, at walang utos ng paghinto na ibinibigay ang Panginoon. Kaya ang sagot ko, nung ako po'y tinanong kung anong plano, ang sagot ko ay magpatuloy. Amen. Paano ba talaga nabuo ang SCM? Paano nagkaroon ng Sambahayang Kristiyano Ministries? Paano ito napanganak? Sa pangalan pa lang po, bago po ito lumabas, yung pangalan Sambahayang Kristiyano Ministry, nagsasama-sama na po kami ng 3 taon na. Hindi po basta-basta nagpapangalan ng isang iglesia. Sa totoo, maraming pwedeng gawing pangalan. Maraming magagandang mga pangalan. Maraming mga naisuggest na mga pangalan. Pero naghintay po tayo kung ano ang pangalan na ibibigay ng Diyos sa atin. Dahil doon sa pangalan na yun, nakapaloob po yung goal at yung ministeryo na tatakbuhin ng iglesia na to. At ano yun? Sambahayang Kristiyano Ministries. Ibig sabihin, ang bawat sambahayan, nilalayan ng iglesia na to na magpuri, sumamba, magpakumbaba sa Diyos. Amen! Maaaring sabihin, lahat naman ng churches, ganyan ang gusto, by family. Tama po. Dahil napakaganda talaga kung ang pamilya ay sumasamba. Ngayon ang tanong, meron na ho ba talaga na buo na ba talaga ang pamilya nyo na naririto na, kasama nyo na, sumasamba, nasa loob na ng iglesia, nananampalataya na ba sa Panginoon? Ang sagot, hindi pa lahat. Kaya nagpapatuloy sa pagmiministeryo ang iglesia na ito. At ano yung iglesia? The building? No! Hindi po. Pag sinabi natin
iglesia, hindi po yung building itself. Ano yung iglesia? Yung po yung kalipunan ng mga mananampalataya. Tao po yun na nagsasama-sama. Tao po yun na mga mananampalataya. Mga tao po yun na naniniwala sa Panginoong Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng iglesia. Amen! Para maliwanag po sa ating lahat, yun po yung tinatawag na church. So pag sinabing the church, sino yun? Tayo yun. Amen. Yung building, building to talaga, pero church building. Pero ang tunay na tinatawag na church sa Bible ay yung mga mananampalataya na nagsasama-sama para sambahin, purihin ang Panginoong Jesus. They are the believers of Jesus Christ. 1 Peter chapter 2 verse 9 po ang ating verse sa araw na to. 1 Peter chapter 2 verse 9. Babasahin ko po siya sa inyo sa NIV version. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. Basahin po natin siya sa Tagalog. Unang Pedro 2:9. Dalangin ko po, buksan niyo yung mga Bible ninyo. Basahin niyo po yung ating verse para nakikita po mismo ninyo yung ating pong pinag-aaralan. Sabi po sa Tagalog version ng Biblia, unang Pedro 2:9. Datapwat kayo isang lahing hinirang, mga saserdote ng hari, isang bansang nakatalaga sa Diyos. Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Siya rin ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa Kanyang kagila-gilalas na kaliwanagan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagbasa ng iyong salita. So makita po natin dito, yan po yung tema natin. We are God's chosen people. Tayo po yung bumubuo ng iglesia. Yung nasa loob mismo ng iglesia, yung mga tao, yung mga mananampalataya mismo. We are called the believers of Jesus Christ. We are called special, peculiar in the sight of God. We are called a chosen nation. Nakita po natin to? A chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession. So kanino? Sinong nagmamay-ari sa isang iglesia? Sino nagmamay-ari sa iglesia? Kung ang sinasabi ng 1 Peter 2:9 that we are God's special possession, sino pong may-ari sa atin? Ang Diyos. Walang ibang nagmamay-ari ng iglesia na ito kung hindi ang Diyos. Walang ibang nagmamay-ari sa iyo at sa akin kung hindi ang Diyos. Espesyal po ang tingin ng Diyos sa lahat ng mga mananampalataya. Remember po ha, mga mananampalataya po yung tinatawag na iglesia na. Amen. But if you are not yet believers of Jesus Christ, at wala ka pa naman talagang church na inaatenan, siguro panahon na para magseryoso ka na sa buhay mo. Maghanap ka na ng spiritual mong pamilya, kung saan ka nilalagay ng Diyos. Panalangin ko, mangusap ang Diyos sa iyo ngayon upang ikaw ay magkaroon na at mapabilang na sa isang iglesia. Amen. Nakita nyo ang ganda ng pagkakasabi kung paano tinuturing ng Diyos ang mga mananampalataya. It is His special possession. Pag-aari po tayo ng Diyos. Amen. At siya ang tumawag sa atin para mula sa kadiliman tungo sa kaliwanagan. Dati naman talaga nabubulagan tayo. Hindi natin alam ang katotohanan. Maaaring may pananampalataya tayo, pero hindi naman pala yun yung pananampalatayang gusto ng Panginoong Yesus. Hindi naman pala yun yung pananampalatayang sinasabi ng Biblia.
Dahil maraming tao, lahat ng tao may pananampalataya. Ang tanong, yung pananampalataya ba ng tao na yon ay naaayon doon sa kalooban ng Diyos? Ayon ba siya sa Biblia kung paanong ang isang mananampalataya ang sinasabi ng Panginoon? Paanong ang isang tao ay maging isang anak niya? Kapag ikaw ay nanampalataya at sumunod sa Diyos, tinanggap mo ang Panginoong Yesus bilang iyong hari, Diyos at tagapagligtas, doon ka palang aariin na anak ng Diyos. Kaya hindi lahat anak ng Diyos. Hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Mababasa niyo po yan sa John. Hindi na po natin pupuntahan. Basahin niyo yung John chapter 1 verse 12. Basahin niyo rin yung the rest of the chapters of John. Makikita po doon, sabi ng Biblia, kung hindi si Jesus ang Diyos mo, kung hindi siya yung ama mo, diablo ang ama mo. Kung hindi ang Panginoong Jesus ang sinusunod mo, diablo ang ama mo. Hindi ako may sabi dyan. Kaya sinasabi ko sa inyo, magbasa kayo ng Biblia dahil nasusulat po yan. Amen. The church, again, I'll tell you, sino uli yung church? Tayo. Amen? Sino yung church? Tayo. The church, us. The church is alive and doing well. SCM is alive and doing well. Amen. Maaaring sabihin ng ilan, ilan lang naman kayo eh. How are you going to tell that the church is alive? Yes, because God is here. Through the years. Makakapagpatotoo po ang lahat ng mga nanatili dito sa iglesia na to na ang kamay ng Diyos ay naririto. At mabuti ang lagay ng iglesia na to. Kahit pa marami siyang kulang, yes. Di pa tayo nakakapagpa-tiles, hindi pa palitada. Marami pang kailangan yung building, yes. Pero ano uli ang church? Tayo. Madaling magpaganda nito. May budget lang, maganda na to eh. Pero anong kailangan natin unahin? Yung nandito dapat sa loob. Yung mga titira dapat sa loob. Yung magiging anak ng Diyos. Yun yung inuuna po natin. Yung mga tao, yung mga pamilya natin, yung mga kamag-anak po natin. Yung mga mahal natin sa buhay na hanggang ngayon ay hindi pa nananampalataya, sinusuko ang buhay sa Diyos. Kaya sinasabi po natin dito, the church is alive and doing well. Just keep the fire burning. Amen. Panatilihin lamang po natin yung init na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga mananampalataya. And then the church is alive. Just obey what God has commanded us. The church is alive. Ano ba ang pinag-uutos ng Diyos sa mga iglesia? The greatest commission. Preach the word. Share the word. Matthew chapter 28 verses 19 to 20. At yun po yung ginagawa natin. Amen? So we have this strong connection. Dapat magkaroon po tayo ng strong connection, strong relationship sa ating pong Diyos. Yung connection natin nasa Diyos at wala kung saan-saan. Amen. Uulitin ko, ang connection natin dapat nasa Diyos, wala kung saan-saan. Dahil tayo po ay pag-aari ng Diyos, ang iglesia na to ay sa Diyos, ang connection natin dapat sa Diyos, nakaumpong tayo dapat sa Diyos, may relasyon tayo dapat sa tunay na Diyos. Amen. Tanungin mo yung sarili mo, meron na ba talaga akong personal na relasyon sa Diyos? Kasi madaling katulad ng sinabi nila na Emma kanina, lahat naman ng tao dyan, kahit sino dyan sa labas, tanungin mo, kilala nila ang Diyos, sasabihin nila, kilala nila si Jesus. Tama naman ang sagot. Ang tanong, may personal na relasyon na ba sa Diyos? Yung lahat ng tao. Ikaw, may personal na relasyon ka na sa Diyos? Anong connection nyo ni Jesus Christ? Anong relasyon nyo ni Jesus? Masasabi mo bang talagang ikaw ay pwede nang tumawag na ama at ikaw ay kanyang anak na? Dapat napapag-isip-isip po natin ito. Anak na ba ako ng Diyos? Amen?
Sa kabila po ng mga kaabalahan natin, dapat nagbibigay po tayo ng panahon sa ating pong mga spiritual na buhay. Because at the end of everything, tayong lahat ay haharap sa Diyos. And everything will end. Whether we like it or not, everything on this earth will end. Bakit? Nasusulat na yan sa Biblia. Kahit ayaw natin, mangyayari. It will come to pass. Magaganap at magaganap ang mga nakasulat sa Biblia. Hindi ba nadadagdagan ng mga nagyegerahan? Tapos na ba yung Ukraine tsaka yung Russia? Di pa. Tapos nadagdagan ng Israel tsaka ng Hamas. Amen. Tapos ang daming nagdedelikado ngayon na bansa kung saan lalo na involved dito sa Pilipinas dahil yung China. Amen. Ang Taiwan. Dapat nalalaman natin yan. Na-update po tayo. Bakit? Ang lahat ng ito nakasulat sa Biblia. Nagkakaroon ng mga malalakas na paglindol. Kaya nga dito sa Prayer for the Nation natin, humihingi tayo ng habag sa Diyos na yung sinasabing the big one ay huwag maganap dito sa Pilipinas. Bakit? Napakadelikado kung yan ay matuloy. Kasama po ang Cavite sa napakahaba ng fault line na meron dito sa bansang Pilipinas. Ano yung prediction nila? Yung big one na yan, 7.8, 7.9? Gano'n kalakas yun? Tapos ang tao, napakaabala, napakasasaya. Kung ano-anong ginagawa, walang patumanggang pagsasaya, walang patumanggang paglalasing, walang patumanggang kung ano-ano yung ginagawa nila ayon sa kanilang laman. Pero pagdating naman ng mga ganong disaster, doon tatawag sa Diyos. Pero kapag ang lahat ay ayos, no? Hindi maalala ang Diyos. Lalo na kapag araw ng linggo. Yun yung nakakalungkot doon. Taken for granted ang tagapagligtas. Taken for granted yung manlilikha. Taken for granted yung may-ari ng langit at lupa. Yun po yung katotohanan na meron dito sa mundo natin ngayon. Pero tayo po, magsumika po tayo na yung relasyon natin sa Diyos ay talagang meron tayong relasyon. Bond. We have this strong bond with our God. Tiyakin natin na ikaw nga at ako nga ay isa ng anak ng Diyos. Na meron na nga tayong karapatan tawagin siyang Ama. Ama ko. Amen. No? Kasi baka nalilibang na rin po kahit na mga mananampalataya. We have to love God above all. Again, love God above all. Marami po tayong mahal. Amen. Pero ang dapat unang-una na mahal po natin ay ang Diyos. Kasi kung kaya nating mahalin ang Diyos, Diyos na hindi natin nakikita, kung kaya natin siyang mahalin, napakadali na kong magmahal ng mga tao. Naunawaan po natin to. And the greatest commandment for us, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Napansin nyo lahat yun, all? Hindi sinabing love the Lord your God, 50% of your heart, 50% of your strength, 50% of your mind, 50% of your soul. Hindi kalahati. Ano raw klaseng pagmamahal ang ibibigay natin sa Diyos? Buo. As in all. Amen. Ganun po natin mahalin ang ating Diyos. Kasi kung talagang may relasyon tayo sa Diyos, mamamahal po natin ang Diyos. Bakit? Una na siyang nagmahal sa atin. Mahal na mahal po ng Diyos ang mga tao.
Kaya nga ginawa niya yung doon sa krus ng Kalbaryo sa laki ng pagmamahal niya sa mga tao. Kaya tayo, nararapat lang talaga na mahalin po natin ng lubos-lubos ang ating Diyos. Hindi mo ba mamahalin ng Diyos? Pag humingi ka, binibigyan ka? Tama? Hindi naman tayo lahat nagpatotoo, pero marami tayong masasabi. Kung tatanungin tayo isa-isa, napakarami nating ipinagpapasalamat o ipagpapasalamat sa Diyos. Ganun po kumikilos ang Diyos sa buhay ng bawat isa. Minsan kahit hindi mo hinihingi, binibigay ng Diyos. Amen! Kaya dapat lang na mahalin po natin ang ating Panginoon at meron tayong tunay o malakas na relasyon sa ating tunay na Diyos. Church. Pangalawa, church, move forward. Go forth like the strong soldiers. Amen? We are soldiers of God. We are the army of God. Sino mga sundalo ng Diyos sa mundo na to? Tayo! Amen! O, tingnan mo. Ganyan ba sagot na sundalo? Sino sundalo ng Diyos sa mundo na to? Tayo! Bakit ayaw niyo pong magsisagot? Ha? Na ang bawat isa sa atin ay sundalo ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa atin ngayon ng Diyos, Church, move forward. Go forth. Kasi walang mangyayari sa atin kung babalik-balikan natin yung nakaraan. Tapos na yun. Ang gagawin natin, mag-move forward. Kung ano sinasabi ng Diyos. Saan tayo pupunta? Doon tayo pupunta. Doon patungo ang iglesia na to. Amen. So we are the soldiers, strong soldiers of God. 2 Timothy chapter 2. Basahin po natin to. 2 Timothy 2, 2-4. Sabi po rito. Second Timothy chapter 2. Verse 3 po pala, sorry. Chapter 2 verses 3-4. Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal nino. Nino po? Ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi dapat makialam sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, dapat niyang sikaping magbigay lugod sa kanyang pinuno. Sinong pinuno natin? Ang Diyos. Sinong bibigyan natin dapat ng kaluguran? Ang Diyos. Sinong dapat pinapasaya natin? Ang Diyos. Sinong dapat pinagmamalaki natin? Ang Diyos. Siya yung pinuno po natin. Soldiers of God. Army of God. Anong sabi rito? Magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal, ano trabaho ng mga sundalo? Matindi ang training ng mga sundalo. Nakakita na kayo ng training ng mga soldiers? Hindi pwede sasabihin mo, naku, sir, hindi ako marunong lumangoy. Ay, ihahagis ka sa dagat. Di ba? Long jogging. Naku, sir, madali akong mapagod. Ay, you're fired. Hindi ka pwedeng sundalo. Kung hindi mo kaya yung mga ganong training ng isang sundalo. Sundalo yung pinag-uusapan natin, yung sundalo natin, ha? Naku, hindi ako makakain kasi marumi yung paligid. Hindi rin pwede. Kung nasaan ka inabot, doon ka kakain. Kahit sabihin mo may putik ang kamay mo. Yung iba sinusubsob sa putikan. Nandoon ang pagkain. Bakit sila sinasanay mabuti ng ganon? Hindi biro ang trabaho ng mga sundalo natin. Dahil kapag nagkagulo, sila po ang unang haharap, hindi naman tayo. Amen! Sa mundo po natin yan. Ngayon, sa spiritual world, sino ang haharap pagka may battle? Sino ang haharap sa mga demonyo pag may battle? Sino? Tayo, mga sundalo ng Diyos. Kaya kung lalambot-lambot ka,
Isang tira lang sa'yo, isang palaso lang sa'yo ng demonyo, tumba ka na. Kung wala kang pananampalataya, kung wala kang salita ng Diyos, kung mahina ka, dahil hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagbabasa, hindi ka nananampalataya masyado, weak ang pananampalataya mo, hindi ka pwede sundalo ng Diyos. Yung mga sensitibo, hindi pwede. Yung madaling mainis, yung mga madaling mapikon, mapapagsabihan, napipikon, naiinis, nagagalit, hindi pwedeng sundalo ng Diyos yan. Amen. Yung mga hindi rin maasahan, hindi rin po pwedeng sundalo ng Diyos. Lalo na sa panahon ng pangangailangan. Ang sundalo ng Diyos, hindi niya pwedeng sabihin, teka lang, may ginagawa ako. Amen po ba? Pag sundalo ka ng Diyos at kinailangan ka ng Diyos, anong sagot? Yes, sir. Pero sa totoo, hindi po nangyayari yan. Anong sagot? Kailangan ka ng Diyos. Teka muna, Lord. Ang dami ko pang ginagawa. Teka muna, Lord. Wala ka sa listahan ko. Busy ako. Sabi ng Diyos, sumayo kayo. Teka muna, Lord. Di pa tapos ang trabaho ko. May pasok ako. Manalangin ka na. Teka muna, Lord. Dami ko pang ginagawa sa school. Tama? In reality, hindi naman talaga yes sir ang sagot natin. Kaya mga kapatid, church, move forward. Go forth. Be a soldier of God. When you say you are a child of God, then you are also a soldier of God. Not just by your name. Hindi sa titulo lang. Hindi sa pangalan lang. Amen, mga kapatid. Kaya sabi nga rito, magpakasakit ka tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Meron po talagang mga sacrifices. Meron talagang mga pain. There are sufferings na mararanasan ng isang kawal ni Kristo. Pero huwag kayong malungkot. Pababayaan ka ba ng Diyos? Hindi. Kahit kailan. Hindi po nagpabaya ang Diyos sa mga tunay na kawal niya. Amen. No? Yung mga sundalo natin dito sa Pilipinas, ang trabaho nila, protektahan ang bansang Pilipinas. Mga sundalo ni Kristo, isa sa ating gawain, protektahan ang iglesia. Pag may tumitira dito, hindi ka rin titira. Amen! Kung ikaw ay tunay na taga rito, ikaw ay kakampi. Kasama ka sa magpuprotekta sa iglesia na to. Amen. Protect the church. Love the church, including the imperfections of this church. This church is not perfect. At wala pong church na perfecto kahit saan kayo pumunta. Kahit maghanap kayo ng malaking church, ng magandang church na malaki na naka-aircon, hindi rin naman po sila perfectong church. Why? Because the church has imperfect people. Tama po ba? Kaya walang perfectong church. Huwag mong hanapin dito lahat ng gusto mong makitang maganda. Kung gano'n ang gusto mong makita, una kang magbago. Amen! Kung ayaw mo, konti lang ang imperfection ng church, dapat ikaw, konti lang ang imperfection mo. Ganun po yun. Because the church, again, is the people, believers of Jesus Christ. So we must love the church. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tingnan niyo, sige, tingnan niyo yung katabi niyo. Yung katabi mo, bahagi ng iglesia yan. Kung bago man yan, sabihin mo sa kanya, pagpe-pray kita na maging bahagi ka ng iglesia na to. Amen? Tanggap nyo ba yung mga katabi ninyo? Mahal nyo ba yung mga katabi nyo?
Sige nga, harapin nyo nga. I love you with the love of the Lord. Agape love, ha? Huwag kayong magano dyan ng mag-isip ng kung ano-ano, ha? Pure love po yung pinag-aanuhan natin dito. Agape love. Meaning, we have to accept the truth. Accept corrections. If you need to be corrected, then accept corrections. Amen. Dahil ang Diyos po natin ay Diyos ng kaayusan. Hindi po magulo ang pagkakalikha ng Diyos sa kanyang iglesia. Maayos, kahit basahin nyo sa Acts, may mga leaders talaga na itinalaga ang Diyos para sa kaayusan ng isang samahan ng mga lupon ng mga mananampalataya. So, church, we must love our church. Do you love our church? Mahal niyo po ba itong church natin na to? Kahit hindi ito naka-aircon? Amen! Kahit wala pang tiles? Amen! Bakit? Darating ang panahon. Di ba? Hindi po nawawala sa isip ko na isang anniversary natin, talagang prayer ko pa din, magpapakater na tayo. Para wala nang naaabala. Tandaan nyo, noon ko pa yan sinasabi, hanggang ngayon, by faith, isang araw ng anniversary natin, magpapakitering tayo. Para hindi na naaabala yung iba sa paghahanda. Kaya mamaya pagkainan, wala akong maririnig na sasabihin yung hindi masarap, ha? Pagod na pagod yung mga nagprepara na, tapos maririnig na, ba't ganito? Tandaan natin, lahat po ng mga meron tayo, kinakain natin, pagpapala po ng Diyos yan. Amen. Whether masarap sa'yo o hindi, pagpapala po ng Diyos yan. Ano ang hinahabol natin dito? Bakit lagi tayong may kainan pag may event? Fellowship. Kaya mamaya, makapag-fellowship kayo habang umunguya kayo. Amen. No. Ganun po nagmamahalan ang isang church. Nagkukwentuhan, kinikilala kung hindi pa kakilala, kinakaibigan kung hindi mo pa masyadong kaibigan, kaibiganin mo. Yun yung fellowship na tinatawag po natin. Amen. Kasi maganda na magkakakilala po tayo. Church, pangatlo, testify Christ boldly. Diba sabi ng verse natin sa 1 Peter chapter 2, verse 9, no? Pinili kayo ng Diyos upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Yung ginawa po kanina ng mga nagpatotoo sa ating mga kapatid. Let's testify. Let's boldly share our Lord Jesus Christ. Huwag mo kinakahiya ang Diyos mo. Dahil baka bandang huli, ikaw ang ikahiya niyan. Mas lagot ka pag kinahiya ka ng Diyos. Amen. Let's testify. Let's continue. Let's always share. Let's be bold to tell others what did Jesus Christ have done in your life. Anong ginawa ni Jesus sa buhay ko? Patuloy na ipagmalaki po natin. Paano ka binago ng Diyos? Paano ka pinagaling ng Diyos? Paano ka inaayos ng Diyos? Huwag po natin pagsawa ang ipagmalaki yan. No? Let's be the light for those who are in darkness. Tayo po dapat yung mga nagliliwanag para doon sa mga minsan nadidiliman katulad natin noon. Noon po, nasa dilim din tayo. Meron lang nagbigay din sa atin ng liwanag. Ngayong nasa liwanag na tayo, tayo naman yung magsisilbing liwanag para doon naman sa mga nadidiliman pa. Amen. So church, testify. Testify Christ, always. Kahit wala ka sa loob ng iglesia, kausap mo, kaibigan mo, kamag-anak mo, kahit sinong kausap mo, you always testify, you always share God, the love of God in your life. Palagi mong ipagmalaki si Jesus. Amen? Kasi kaya ka nga niya tinawag. Kaya niya po tayo pinili. Pinili kayo ng Diyos, tingnan nyo ha, upang maging Kanya at maghayag ng mga kahanga-hangang gawa niya. Yun po talaga yung dapat
bawat ginagawa natin. Kaya tayo pinili ng Diyos. Maghayag ng mga kahangahangang gawa niya. Church, let us be one in heart and in mind. Maging isa po tayo. Mga kapatid, sa pananampalataya, kahit po yung mga naging bisita po natin ngayon, dalangin po namin na maging kaisa po namin kayo. Tatapatin na po namin kayo. Gusto namin kayong maging kaisa. Gusto namin kayong maging kapamilya. Gusto namin kayong makasama sa pagpupuri at pananambahan sa ating Diyos. Amen! So church, let us be one in that purpose. Magkaisa po yung puso natin sa layunin natin. No? Na yung mga taong hindi pa kumikilala sa Diyos, ay wala po natin, hindi natin sila pagsasawaan. Hindi tayo mapapagod na ibahagi ang salita ng Diyos. Church, be involved. Participate, cooperate. Kung bahagi ka ng iglesia na to, makipag-participate ka. Kapag may gawain, nandun ka. Kasama ka sa kasiyahan, kasama ka rin sa linisan. Amen! Oh, di ba? Let's get involved with the ministry. Kung wala ka pang ministeryo ngayon, manalangin ka, hingin mo sa Diyos. Lord, paano kita mapaglilingkuran? Paano kita mapagsisilbihan, Panginoon? Hindi pa po huli ang lahat. Kahit po mga seniors na. Nakita niyo yung mga seniors natin na yan? Nakilos ng kilos? Nakikita niyo yung lakas na binibigay ng Diyos sa kanila? Amen? So, hindi pa huli ang lahat. Huwag mong isipin na, ay, matanda na ako, wala na akong magagawa. Hindi! Kung ngayon ka tinatawag ng Diyos, ang mahalaga, tumugon ka, and then be involved with the church. Maging kasama ka ng iglesia. Sa lahat ng endeavor ng church na to, dapat kasama ka, kapatid. Kung ikaw ay isa ng miyembro, kapatiran, hindi ka na bisita. Kaisa ka na dito. Amen. No? Kaya kung ano po yung mga gawain natin dito, kaisa po ang bawat miyembro ng iglesia na ito. In the first place, hindi mahirap pong kumilos, gumalaw ang church kung hindi rin naman makikipag-cooperate ang mga tao. Kung hindi makikiisa ang mga tao, mahihirapan po tayo pare-pareho. Kaya nga last December, I really asked them to give thanks to the people na nandyan sa kanilang ministeryo. Dahil hindi ho madali, uulitin ko, kung kahit leader ka, kung wala ka namang pinaglilideran, baliwala yun. Kung walang tao. Dahil ang church ay yung mga tao. Amen. That's how we really wanted to appreciate each and every one. Kung dito marunong tayong mag-appreciate, imagine niyo yung ating tatay, yung ating Diyos. Sa tingin niyo ba hindi niya na-appreciate yung mga ginagawa natin? Kung dito na-appreciate tayo, edi mas lalo na si God. Amen? Mas lalo nang natutuwa ang Diyos po natin. Mga kapatid, palagi natin gawing layunin na matuwa, magalak, mapasaya po natin ang ating Diyos natin. Lalo na ngayong araw na to, na araw po ng ating anibersaryo. No? Ang dalangin ko po talaga, manatili na po kayo kung saan tinawag kayo ng Diyos, kayo po ay manatili na. Huwag na nang magbago ang inyong kaisipan. Amen. Kung dito po kayo dinala ng Diyos, dito po kayo tutugon. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga po church, magkaisa po tayo. Dahil mahirap pong kumilos kung iba-iba tayo ng gusto.
Mahirap kumilos pag iba-iba ng direksyon. Yung isa gusto kaliwa, yung isa gusto kanan. Hindi ho ganon. Iisang direksyon ang sinusunod po natin dito. At yun po yung direksyon na gusto ng Diyos na tunguhin, tahakin ng iglesia na to. Amen. At patuloy po ang gabay ng Diyos. Kaya nga, buong pagmamalaki po namin sinasabi sa inyo. Kahit na sabihin pa ng ilan, kakaunti-kaunti kayo hanggang ngayon. Sa ngayon, yes, kakaunti. Kapilian naman kasi ng tao kung gusto niyang manatili o hindi eh. Tama po ba? Kapilian na ho ng tao eh. Kung gusto niya sa Diyos o sa ayaw niya, lagi lang, dalawa lang lagi ang option ng mga tao. It's either you will be with God or you will be with the enemy of God. Kaya kung hindi ka dito, huwag ka dito. Amen. Kung hindi ka dito dinadala ng Diyos, no? Pero kung dito ka dinadala ng Diyos, then be involved. Kung ito yung pamilya mo, get involved. You are not a visitor here. Mag-participate po tayo, mag-cooperate po tayo, magkaisa po tayo sa layunin na tinatahak ng iglesia na to. Amen, mga kapatid. Hindi po natin alam anong magaganap for the year 2024, pero isa lang ang alam natin. As long as God is with us, the church is alive and doing well. Amen! Amen! Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Mahiling ko lang po, yung nakakaalam ng kanta, lumang kanta na po ito. Pero kung alam po ninyo, mahiling ko lang, nalakasan nyo po ang inyong mga tinig at pakisabay po kayo sa akin. Hallelujah. Ang pamagat po ng kanta na to ay People of the Lord. Sino uli? Yung people of the Lord? Tayo! Amen! Tayo po ito. Kaya mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin sa araw na ito. Hallelujah!
Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nakita mo po kami. Nakita mo kami, Panginoon, kung gaano kami kasaya. At dalangin ko, O Diyos, sa aming paghahawak-hawak kamay kanina, nangusap ka sa aming lahat, O Diyos. Lalo na doon sa wala pa talagang church, na hindi pa talaga involved sa church. Ayaw pang mag-involve sa church, Lord. Dalangin ko, nangusap ka ng lubusan, banal na spirito. This is how, what you wanted us, Lord God, to do. To go forward, move forward, as long as we have you, as long as we have the Word of God in our hands, Lord. The church is alive and doing well. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay magkakaroon ng communion. Handa po natin ang ating mga sarili kung saan ang nais ng Panginoon. Alalahanin po natin yung kanyang kamatayan, yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po sa Bible, tinatawag po siyang last communion. Amen. Dahil bago po ipako ang Panginoon Jesus natin, magkakasama po si Jesus at ang kanyang mga alagad na idinaos po niya ang sagradong gawain na to, kung saan sinasabi sa Biblia, mas nais ng Diyos na alalahanin po natin yung ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo, yung kanyang pagpapakasakit at paghihirap, yung kanyang pagmamahal. Kaya niya ginawa yun dahil sa sobrang pagmamahal niya po sa atin. Hallelujah. Taas po natin. Mahilingan ko po ang bawat isa. Extend po natin ang ating kamay sa ating po mga communion elements. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa pagsasalu-saluhan po namin na to. At ihanda mo rin ang puso namin, ang isip namin. Wala naman pong worthy sa amin. Nobody is deserving. Pero dahil sa ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo, naging karapat-dapat po kami, O Diyos, sa pagpapatawad ng kasalanan mo, sa pagpapagaling ng mga sakit karamdaman na meron ng mga physical na katawan namin na to, O Diyos. Sinabi mo sa iyong salita na pagtagumpayan mo na ang sanlibutan, na pagtagumpayan mo na ang lahat ng uri ng sakit karamdaman, O Diyos. Napagtagumpayan mo na ang mundo na to o anumang mga sigalot, pighati, problema, kabigatan na dinadanas ng bawat isa sa amin, O God. Ang lahat ng ito ay binibigay namin sa iyo, Lord God. Oh, truly we bless your holy name as we partake this communion element in Jesus' name. Hallelujah. Habang naghihintay po tayo, manatili po tayo sa presensya ng pananalangin. Hallelujah. We are the people of the Lord, we're a holy nation, a chosen generation, called to show forth His praise. We are the people of the Lord, we're a holy nation, believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. We are the people of the Lord, we're a holy nation, a chosen generation, called to show forth His praise. We are the people of the Lord, we're a holy nation, believers in Jesus, lifting up our voices to the Lord. Taas po natin ang tinapay. Magpasalamat po tayo sa ating Diyos. Salamat, Panginoong Yesus, sa araw na to, God. At ako po ay kaisa sa pagpapartake ng communion na to, Panginoon, kung saan nagpapasalamat ako sa iyo sa laki ng pagmamahal mo sa akin,
Sa laki ng pagmamahal mo po sa amin, O God. Lahat ng sakripisyo mo, Panginoon, lahat ng sakit, ikaw ang sumayo. Lalo't higit, Panginoon, yung walang hanggang kaparusahan na dapat sanay sa amin yung mga tao, pero sinalo mo dahil mahal na mahal mo po kami. Kaya salamat po, walang sawa, na magpapasalamat po kami sa iyo, O Diyos, at pupurihin namin ang dakilang pangalan mo. Nawa, O Diyos, nalulugod ka sa kung anong nakikita mo ngayon sa amin at kung paano ka namin sinasamba. Kaya po natin. Ngayon din, Panginoon, ang katas ng ubas na to, salamat po, Panginoon. Ito po ay nag-i-illustrate, Panginoon, ng iyong dugo. Ang dugo mo napakalinis. Walang bahid kasamaan, walang bahid kasalanan, O Diyos. Pero dahil sa amin, naging kasalanan ka, Panginoon. Salamat for sanctifying us. Thank you for justifying each and every one of us, Lord God. Salamat, Panginoon. Patuloy na pinupurify mo ang bawat isa sa amin. Dahil ayaw mo na maagaw kami ng kaaway. Kaya patuloy at patuloy ka magpaparanas ng iyong walang sawang pagmamahal sa bawat isa po sa amin. Thank you, Lord. Inumin po natin. Amen. Hallelujah.